Magandang araw. Off-duty ngayon si Mister, kaya meron lang akong ilang ipinabili sa kanya. Bukod sa uulamin namin ngayon, ay pinabili ko na nga rin siya ng mga ilang gagamitin ko sa pagbe-bake. Medyo maaga pa naman, siguro mga 5 days before pa yung birthday, pero nagpabili na rin ako sa kanya. Medyo malayo rin kasi yung baking store dito sa amin, at kung sasadyain ko naman, ay baka wala na rin akong tubuin. Hindi nga pala ako nag-i-stock ng ingredients kasi konti pa lang rin naman na nagpapagawa. Kaya bumibili lang talaga ako kapag may order. Chinek ko na rin pala itong dala ni Mister at baka kako may kulang. At ayun nga, sumobra pa ang bili. Pero okay lang, sigurado naman may paggagamitan pa ako nito. Ang tuwa nga to si Sia kasi parang alam na naman niya yata na palabas kami. Akala naman niya kasama siya, hindi niya alam, iiwan ko muna siya dun sa kanyang lolo. Meron lang rin kasi akong lalakarin na importanteng mahalaga. Cheris. Bago ko nga dalahin to si Sia, chinat ko muna sila mama kung andun na ba sa bahay nila. Arkelado na naman kasi sila ng 4-piece, kaya sigurado matatagal-tagalan sila doon. Kaya lang, wala pa rin daw sila at napakahaba pa rin ang pila, kaya mukhang gagabihin pa rin sila. At parang nga hindi naman sayang ang aming gayak, ay sumama na lang muna kami dito kay Mister. Total ay mukhang nasa mood rin naman ang mga bata. Dito na nga pala kami ni Sia na upo sa front seat dahil malapit lang naman yung aming pupuntahan. Pero sa totoo lang ay bihirang-bihira kaming umupo dito dahil itong si Sia kung saan napupunta ang kamay. O, kitang-kita pa sa video. Medyo may kalikutan din kasi itong babae na ito. Iba lang yung version ng likot niya kaysa kay kuya niya. Ay nako, good luck. Konting-konti na nga lang at medyo tinutopak na siya. Nakokontra kasi sa ginagawa niya. O, diba? Medyo may attitude lang naman siya. At kung kanina ay papunta pa lang kami o ngayon pabalik na agad. Dumaan nga pala kami saglit dito sa 7-Eleven kasi mukhang nagugutom pa si kuya. Hindi pa yata nabusog sa kinain niyang lomi. Hindi ko nga maintindihan tong batang to. Minsan malakas kumain, minsan hindi. Masarap nga rin pala yung loming Batangas dito sa Ginyangan. Sulit na yung bayad niyo at siguradong mabubusog ka. Hindi ko na lang nabidyohan kasi gusto ko rin naman ma-enjoy yung pagkain. Tinanong ko nga si kuya kung ano tong binili niya at ayun, hotdog sandwich pa rin. Walang kaumay-umay sa hotdog. Gabi na rin pala kami dumating dito sa bahay. Napakabilis lang talaga ng oras. Wala naman kami masyadong ginawa pero parang ang bilis dumilihim. Hindi nga pala nakakalampas to si Sia sa lolo niya nang hindi kinukulit. Palibasa nag-iisang bata dito. Pagkapasok-pasok nga namin ng bahay, ito agad ang kanyang inupuan. Hindi pa siguro nananawa sa gala. Samantalang si kuya naman ay pumesto na rin sa kanyang mahiwagang carpet. Mukha yatang napagod sa ginawa namin. Medyo nakakapagod din naman kasi talaga pag nasa labas. Kaya kung minsan, mas gugustuhin ko pa mag-stay na lang muna sa bahay. Pumesto na nga pala agad ako dito sa kusina dahil marami pa akong nakapilang gawain. Itinabi ko na muna itong mga hinugasan kong pinggan kanina bago kami umalis. Dahil siguradong gagawa na naman tayo ng panibagong hugasin. Nagsaing na nga rin pala agad ako para kakain na lang ang mga amo ko. Buti na lang dumating na si Papa, makakagalaw ako ng maayos sa kusina. Kailangan ko pa kasi mag-bake para aisigan ko na lang kinabukasan. Nakakatuwa nga to si Sia, talagang ini-entertain ng lolo niya para lang wag umalis agad. Sobrang saya kasi talaga niyan pag naandyan ng lolo niya. Minsan nga kinikilig pa yan kapag dumadating si Papa doon niya. Kahit nga si Mama Bingka niya, hindi na rin nakikita. Hindi man lang pinapansin. At eto lang naman ang ganap sa araw na ito. Kayo, kamusta ang maghapon nyo? Sana'y okay ang lahat. Bye-bye!